Okay, so hello everyone. Ngayon, ang i-discuss natin is about preemptive priority. Okay, so ano ba yung preemptive priority? So, ang pag-resolve nito is halos katulad lang rin ng non-preemptive priority natin. Ano nga lang pinagkaiba nila? Ang pinagkaiba lang nila is every time na merong dumarating na bagong process or meron nag-a-arrive na panibagong process is nape-preempt yung ating processing dito sa ating Gantt chart. So, nahihinto siya. Kaya nangyayari, yung burst time niya is hindi kagad nauubos. Okay, so paano ba natin isolve itong preemptive priority dito sa given table natin? Okay, so ang sinet natin dito na sa priority natin, ang sinet natin dyan is lesser the number, higher priority. Ibig sabihin, mas mababa yung number ng priority natin, siya yung pinakamataas. Okay, so pwede nating lagyan yan dito. Ibig sabihin, pwede nating lagyan dito si process 3 natin, siya yung ating highest. Okay, and then, itong si process 6 naman natin, siya yung lowest. Okay, so pwede na nating tandaan kaagad ng ganyan para hindi na tayo malito kapag ka nag-start na tayo. Okay, nilagay ko na rin dito yung mga Gantt chart natin and then yung mga i-compute natin later. Okay, so sa pag-uumpisa ng preemptive priority, anong una muna nating titingnan? Okay, hindi tayo pwedeng makapag-start ng process hanggat walang dumadating na process. Okay, so dito, hindi tayo ulit pwede mag-base dito sa priority. Although the priority of P3 is the highest, hindi natin siya pwedeng ilagay dito sa Gantt chart natin kasi mag-a-arrive pa siya at time 9. Okay, so at first time na maglalagay tayo dito sa ating Gantt chart, i-check muna natin kung sino yung unang dumating. Okay, so magbe-base muna tayo dito sa ating arrival time na table, na column. Okay, so dito sa arrival time natin, walang ibang dumating at time 0, walang iba kundi si P5 lang. So at time 0, okay, dumating si P5. Okay. Next is ilan ba yung kayang ubusin ni burst time natin. So para malaman natin yan, i-check muna natin dito sa arrival natin. Okay, dito sa arrival natin kung kailan merong sunod na papasok na process. Okay, so ang sunod na papasok na process dito is at time 2 pa. Okay, tama ba? At time 2. Okay, so at time 2, ibig sabihin hanggang dyan lang sa time na yan, pwedeng i-process si P5 natin. So hanggang ilagay na natin dito at time 2. Okay, so dito sa ready queue natin, nakapasok na rin si P5 natin. So lagay ko lang yung priority niya para hindi tayo nalilito. Si P5 natin, may priority siya na 5. Okay, and then siya ay P5. Okay, and then ang burst time niya is, ilan ang burst time niya? That is 5. Okay. Okay. Kaso nga lang, so nabawasan na natin siya ng P2 rito. Nabawasan na siya natin siya ng dalawang burst time. So, ma-minusan na natin dito. So, gawin na lang natin siyang 3. Okay, so 3 na yan. So, next naman natin is ilagay na rin natin sino ba yung dumating at time 2. Okay, ang dumating at time 2, walang iba kundi si P1. Okay. Si P1 natin, meron siyang priority na 3. Okay.
And then, ang burst time niya, ni P1 natin, walang iba kundi 3 din. Okay, so at this point, mamimili na tayo. Hindi porket dumating si P1 doon sa ready queue natin, siya na kagad yung paprocess natin. Dito na natin gagamitin yung priority column natin. Okay, sino ba yung mas mataas ang priority between these two process? Si P5 ba o si P1? Okay, so mapapansin natin dito na ang priority ni P1 ay 3 while the priority of P5 is 5. So, ibig sabihin, ang mataas na process, ang higher priority natin dito is si P1. Kaya siya na yung ilalagay natin dito sa ating Gantt chart. Okay. So, sunod, ipaprocess na natin si P1 natin. Kaso, check natin hanggang kailan siya pwedeng mag-process. So, para malaman natin yan, check natin dito sa ating arrival time kung hanggang or kung kailan merong susunod na papasok na process. Okay, ang sunod na dating ng process is at time 3. Okay, sino darating nun? Si P4. Okay, so ibig sabihin si P1 natin, pwede siyang mag-process hanggang time 3 lang. Okay, so yung 3 natin, nabawasan na siya ng isa, so definitely ito na lang. Okay, so next nyan is ipasok na natin si P4 natin. Okay, si P4 na dumating at time 3. Okay, so P4 natin. Okay. Ilan ang priority ni P4? Or anong priority number ni P4? Siya ay 2. Okay. And then, ilan ang burst time ni P4 natin? Siya ay may burst time na 3. May burst time na 4. Okay, so this time, hindi na naman natin pwede basta-basta porket dumating si P4 natin, siya na kagad yung paprocess natin. Kailangan muna natin ulit i-check kung sino yung pinakamataas na priority dito sa tatlong process na to. Okay, so pero obviously naman, ang pinakamataas na priority dyan, walang iba kundi si P4 kasi ang priority niya is 1. And then the lesser the number, the highest priority tayo. So ibig sabihin, si P4 yung ipapasok natin dito. Okay, so hanggang anong time pwede makapag-process si P4 natin? Okay, so check natin, ilan ba ang burst time ni P4 natin? Okay, ilan ba ang process ni P4 natin? Burst time ni P4, we have 4. Okay, so pag inubos natin yan, meron bang mababangga or meron bang dadating? Okay, so titingnan natin dito kung kailan yung dating na sunod na process. Ang dating na sunod na process is walang iba kundi dito sa time 5 natin. So, ibig sabihin, kayang matapos to ay hanggang time 5 lang yung kayang i-process ni P4 natin. So, ang naubos niya lang is 2 burst time. So, si P4 natin, ang natitira sa kanya is 2 burst time na lang. Okay. Sunod niyan, dahil at time 5 dumating na si P2, ilagay na natin dito si P2. Okay. And then, ang priority ni P2 natin is 4. Okay. And then, ang burst time ni P2 natin lang iba kundi 6. Okay. So, iraran na ba natin kagad si P2 natin dito sa ating Gantt chart? Hindi pa pwede. Kasi, titingin ulit tayo dito sa ating priority. Ayan. So, check natin, sino bang may pinakamataas na priority dito? Si P2 ba? Okay, ang priority ni P2 ay 4. Si P1 ay 3.
si P5 ay 5. So, definitely, ang pinakamataas na priority dito si P4 kasi ang priority niya ay 2. Okay. So, ang mangyayari niyan, ipaprocess natin ulit si P4 dito. Okay. So, hanggang kailan pwedeng mag-process si P4 natin? Ang P4 natin is kaya niya mag-process hanggang time 7. Kasi bakit? Dalawa na lang naman yung kanyang burst time. And then at the same time, wala namang dumadating at time 7. Po, kasi ang dating ng panibagong process is time 9 pa, diba? Okay. So, itong si P4 natin is naubos na siya. Okay. So, 0 na yung kanyang burst time. Okay. Ibig sabihin, tapos na yung ating P4. So, lagyan lang natin dito ng tanda. Okay, P4 natin is finish. Okay. Sunod niyan, since natapos na yung ating P4 and then wala pa namang dumadating at time 7, mamimili tayo ulit dito sa mga natitirang process natin sa ready queue kung sino yung pwedeng i-process natin dito sa ating CPU or pwede i-process ng CPU natin at mailagay natin dito sa Gantt chart. Okay, so ang ilalagay natin dito, ang pinakamababang priority dito sa ready queue natin, walang iba kundi si P1 kasi siya ay 3 ang priority. So si P1 lagay natin dito. Okay, hanggang kailan pwede mag-process si P1? Okay, ang burst time niya is 2. Ang dating ng sunod na process ay time 9. So, kaya siyang i-process hanggang maubos yung process ni P1 natin. Okay, so naubos na yung process ni P1 natin na gumastos na siya ng 2 burst time. So, ito ay 0 na. Ibig sabihin, tapos na rin itong si P1 natin. Okay, next. Sino yung sumunod na pumasok na bagong process dito sa ating ready queue? So, ang pumasok na panibagong process, walang iba kundi si P3. Okay. Ang burst time ni P3 ay 5. And then, ang priority ni P3 is 1. So, P3 is the highest. And then, dumating din si P6. Okay. Ang burst time ni P6 ay 3. Okay. And then, ang priority niya ay 6. Siya naman yung ating lowest priority. Okay. So, ngayon, dumating na lahat ng mga process natin. Okay, dumating na lahat ng process natin. Wala na tayong natitirang process na pwede pang dumating dito sa ating Gantt chart. So, ang mangyayari niyan, mamimili na tayo dito kung sino yung pinaka mataas ang priority. Okay, na hindi pa naubos yung burst time. Okay, so dito mapapansin natin ang pinakamataas na priority dito, walang iba kundi itong si P3 natin. Kaya si P3 na yung ilalagay natin dito. Okay, si P3 natin is kaya niyang mag-arrive hanggang time 14. Kaya niya nang ubusin yan. Okay, so kapag ganyan, wala nang darating na process. Ibig sabihin, wala nang magpe-preempt doon sa process natin. Hindi na siya hihinto. Kaya itong si P3, pwede na nating ubusin yung kanyang burst time. So, ito, natapos na din. Okay. So, check na lang natin itong si P3. Okay. Next, sino ba yung sunod na pinakamataas ang priority na hindi pa natatapos? Okay, ang pinakamataas na priority na hindi pa natatapos, walang iba kundi si P2. Okay, si P2 and kaya niya mag-process hanggang time 20.
Kasi bakit? Ang burst time ni P2 ay 6. So, naubos na rin natin itong si P2. Okay. Okay, ang natitira na lang natin, walang iba kundi si P5 and then si P6. Sino yung uunahin natin sa kanila? Siyempre, ang pinakamataas na priority natin, walang iba kundi si P5. So, siya yung uunahin natin dito. Okay, si P5, kaya niyang, ang natitirang burst time na lang sa kanya is 3. So, hanggang time 23 lang siya. Okay. So, ito is 0 na. And then, tapos na rin yung ating P5. Then, the last priority is yung lowest, last process natin is yung lowest priority lang rin natin. Si P6. Okay, so pwede na natin ilagay dito si P6. Okay, so kailan matatapos si P6? Ang first time niya is 3. So dito kaya yung matapos o mag-process hanggang time 26. Okay, so time 26 and then 0 na rin dito. Okay, so ibig sabihin niya lahat na ng process natin na pumasok sa ready queue is tapos na silang lahat. Okay, so sunod, pwede na natin, pag nagawa na natin yan, naubos na natin lahat ng process natin, pwede na tayo mag-proceed dito sa ating another columns, which is the completion time, turnaround time, waiting time, at saka itong response time natin. Okay, so dito, para makuha natin yung completion time, kailangan i-check natin si P1. Okay, si P1, i-check natin kung kailan siya natapos. Para malaman natin, i-check natin from right, papunta sa left. Okay, papunta dito sa left, P1, 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 P1. Okay, itong P1 natin, dito siya natapos at timeline. Okay, at time 9. Sunod, si P2 naman natin, natapos siya at time 20. Okay. Next, si P3 natin, natapos siya P3, P3, P3 at time 14. Okay. Next, si P4 natin, natapos siya at time 7. Siya. Okay, and then si P5 natin, natapos siya time 23. Okay, time 23. And then si P6 natin, natapos siya, walang iba kundi siya yung pinakahuli, time 26. Okay, so sunod niyan, sagutan na natin itong turnaround time natin. So sa turnaround time natin, para makuha natin yan, is completion time minus arrival time lang. So dito, 9 minus 2, that is 7. 20 minus 5, that is 15. Okay, 14 minus 9, that is 5. Okay, 7 minus 3, that is 4. Okay, 23 minus 0, that is 23. And then 26 minus 9, that is 17. Okay, so next naman is yung ating waiting time. Okay, waiting time natin is turnaround time minus first time. Okay, so dito is 7 minus 3 tayo. So 7 minus 3, that is 4. Okay, 15 minus 6, that is 9. And then dito is 0, 0,
Dito, ilan tayo dito? This is 18. And then, lastly is 17 minus 3, that is 14. Next, dito naman tayo sa response time. Okay, para makuha natin yung response time natin, ang i-check natin is, ang pagmaminusin natin is anong time siya dumating dito sa ating Gantt chart minus yung time na dumating siya dito sa ating table or yung arrival time ng ating process. Okay, si P1 dumating siya dito sa Gantt chart natin at time 2. Okay, so mangyayari niyan 2 minus 2 tayo. So definitely that is 0. Okay, si P2 naman dumating siya dito sa ating Gantt chart at time P2. Okay, at time 14. Okay, sa time 14 na yun, so i-minus natin dito sa 4. Okay, sorry. Time 14 minus 5. Ito yung arrival time niya. So, yan ay magiging 9. Okay. Next, dito naman, at process 3 naman, kailan siya dumating? Unang dumating dyan. Unang dumating siya is time 9. Okay. So, 9 minus 9, that is 0. Okay. And then, dito naman, kailan ba unang dumating si P4? Nag-arrive siya dito at time 3. And then, dito rin is 3. So, dito is 0. Okay, so dumating si P3 natin, dumating si P5 natin sa Gantt chart natin, time 0. Okay, so time 0. And then, dumating siya dito sa, naka-assign sa kanya na dumating dito sa ating table is time 0 din. So, ito ay magiging 0 ulit. And then, last one is si P6, kailan siya dumating? Unang dumating, so time 23, and then naka-assign siya dito sa table natin at time 9, so that is 14. Okay, so ngayon, nakuha na natin yung mga sagot dito sa ating table. So, ang gagawin na lang natin is i-compute na natin itong ating mga dapat i-compute like turnaround time, o total ng turnaround time, average ng turnaround time, total ng waiting time natin, and then average ng waiting time natin, and then yung throughput natin, and then the last one is CPU utilization natin. Okay, check muna natin dito. Ang burst time natin, ang total niyan is 3 plus 6 plus 5 plus 4 plus 5 plus 3, that is 26. Okay. And then, ang turnaround time natin, ang total niyan is 7 plus 15 plus 5 plus 4 plus 23 plus 17, that is 71. Okay, so next naman is itong ating waiting time, 4 plus 9 plus 0 plus 0 plus 18 plus 14, that is 45. Okay, so pwede na natin yung sagutan itong ating total turnaround time. Okay, ang total turnaround time natin is 71. Okay, and then para makuha natin itong average, ang gagawin lang natin is 71 over number of process. Okay, number of process niyan. So, 71 over 6 yan. Kung 71 over 6, that is, so, ito namang ating waiting time, that is 45. Okay, so, dito ay 45. Waiting time natin. Okay, next is yung ating 45 divide 6. So, dito, 7.5 tayo.
Okay, 7.5. And then, last one is yung ating throughput. 0.23. Okay. Next is CPU utilization natin 100% kasi okay, yan ay 100%. Okay. So, dito, natapos na natin yung ating preemptive priority. So, kung meron kayong natutunan dito sa video na to, so, pwede nyo i-like, and then, pwede kayong mag-subscribe para ma-update kayo sa susunod na mga video na i-upload ko. Okay, goodbye. Thank you.